Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Inaasahan na ng fiber internet provider na Converge ICT Solutions Incorporated ang posibleng delay o pagkakaantala sa dalawa nitong international subsea cable projects ngayong taon. Ayon kay Converge Chief Executive Officer Dennis Anthony Uy, isa sa hadlang ngayon sa mabilis na pag-usad ng paglalatag ng submarine cables ay ang pagkuha ng permit sa mga bansang daraanan ng proyekto. Sa kabila ng delay, umaasa si Uy na makakamit ang pagkakakumpleto ng proyekto, partikular ng koneksyong Davao at Singapore ngayong taon. Maalalang nagtabi ng 17 hanggang 19 billion pesos na capital expenditure ang Converge ngayong 2024 para sa koneksyon sa Bifrost Cable System at sa Asia-Pacific Southeast Asia Hainan-Hong Kong Express o CH2X Submarine Cable System. Ang Bifrost na kukonekta sa Singapore, Indonesia, Pilipinas, Guam at West Coast ng Estados Unidos ay may kapasidad na 15 terabits per second, habang ang CH2X naman na magdurugtong sa Hong Kong at Hainan sa China, Pilipinas, Thailand, Malaysia at Singapore ay may design capacity na 160 terabits per second. Ang dalawang proyekto ay inaasahang magpapatibay sa serbisyo buwat sa tumataas na demand sa digital connectivity sa Southeast Asian region at mag-establish ng direktang connection sa North America. Samantala, sa bukod na panayam, sinabi ni Converge Chief Operations Officer Jesus Romero na worst case scenario na kung aabutin pa hanggang first quarter ng 2025 ang mga proyekto. Anya, may mga bagay mang di nila control gaya ng weather conditions. Patuloy naman sila sa paglalatag ng mga kable sa layong makompleto ang mga nabanggit na submarine cable projects sa loob ng target period. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagkasundo ang Security Bank Corporation at Mitsubishi Motors Corporation na lumagda para sa isang joint venture na mag-establisa sa isang financing entity. Sa inilabas na disclosure sa Philippine Stock Exchange, iniulat ng Security Bank ang kasunduang binuo nito kasama ang Mitsubishi para sa pagbuo ng Mitsubishi Motors Finance Philippines Incorporated na siyang magbibigay ng financing services sa mga customer ng car manufacturing company sa Pilipinas. Base sa dokumento, 51% ng stakes sa bubuing kumpanya ay pangahawakan ng Mitsubishi Motors, habang ang nalalabing 49% ay mapupunta naman sa Security Bank. Sakaling ma-secure na ang regulatory approval sa nasabing kasunduan ngayong taon, target na masimula ng operasyon ng bagong kumpanya sa 2025. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Security Bank President Sanjeev Vora na ang kasunduan ay bahagi ng kanilang commitment para mapalakas pang lalo ang customer experiences at makapagbigay ng dagdag na auto financing services salig sa pangangailangan ng Mitsubishi customers. Umaasa naman si Mitsubishi Motors Executive Vice President Tatsuo Nakamura na mapalalago pa ng partnership ang demand mula sa Filipino customers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maiaalis na ang ipinataw na Temporary Restraining Order o TRO sa portion ng Hermosa San Jose Transmission Line upang matapos na ito. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, kasalukuyang suliranin sa kanila ang TRO sa nasabing proyekto para maabot ang full completion ng second circuit nito. Paliwanag ni Alabanza, sa kabila ng energization sa intended capacity,
tanging Line 1 lamang ang kasalukuyang gumagana sa transmission at ang kawalan ng Line 2 ay nangangahulugang kawalan ng contingency line sakaling magkaroon ng power interruption sa unang linya. Matatandaang pinaboran ng Supreme Court ang hiling na TRO ng First Park Homes Incorporated o PPHI para sa expropriation at construction ng bahagi ng Hermosa San Jose Line. Una nang kinontra ng NGCP ang umano'y patuloy na pagharang ng PPHI sa proyekto sa kabila ng nasecure nilang valid permits at writs of possession para sa nasabing konstruksyon. Ang 500 kV transmission line ay isa sa kritikal na power line para sa pagpapailaw ng kalakhang bahagi ng Central Luzon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano, maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.